napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Akala ko may aircon ka. May aircon nga, pero anong silbi ng aircon kung walang electric fan? Hindi masarap kasi pag may electric fan ng gano'n, diba? Siyempre, alam mo na, dry yung skin natin. Dito malagay yung yung electric fan at medyo hindi na, pinagpapawisan ako eh. Yan, dito pa maganda. Dito pa maganda. Sige pa, masugin mo pang konti. Yan! Yan! Woo! Mainit. Lagyan mo mainit. Hindi pwede sa lalamunan ko yung malalamig kasi nasisira yung vocal cords ko. Vocal cords? Singer ka? Ay, kay Black Mamba, may shoutout sa ate Black Mamba. Saan na yung Jordan ko? Oo, ba't mo binigay doon kay BMR? Charot. Yan, kay Ma'am Ellen Nishikawa. Oo, may shoutout. Grabe, baite ni Jeo? Anong baite? Baite? Ano ba baite? Ma'am Lisa Soto, anong baite ni Jeo? Anong baite? What the meaning of baite? Bicep? Ano ba? Ano bang yan? Kaya Kemi, yan. Ba't kaya ngayon ko lang ito nakita si Kemi na baka nabibisi, no? Kay Isya Apple, shoutout sa'yo. Jay, Kuya Rans TV ito. Ay, ikaw pala yung Kuya Rans. Ba't ang dami mong Kuya Rans TV ito, ano ba yung comment mo yung isang gabi? Ano yung comment ko na isang gabi? Pinag-iisip ako ni Kuya Rans. Anong comment ko na isang gabi? Hindi ko gets. Ano yung Kuya Rans? Hindi ko gets. Paki-type mo yung kinoment ko, Kuya Rans, para maalala ko. Hindi ko mag-gets eh. Kasi alam ko, nandun ako lagi sa iyo eh. Tsaka kay Don Mar. Okay, kay Mami Pani Putnam, shoutout po kay Annabel Pelongco. Yan, kay Maring Christina May Pastores, may shoutout. Kay Jan Channel, kay Enteng Mix Vlog. Sino pa? Dali, para makapagsimula. Parang wala akong mood. Parang parang tamlay ko. Hirap talaga pag marami kang may schedule, no? Yung tinatanong mo, yung mic pala, oo. Dito, may ko sa'yo pag para pag nakabili ako ng kasi bibili ako ng mic. Hindi ako nagpaparinig mga hype kayo. Bumili ako mic. Kasi ayoko nitong mic na to, gusto ko yung buong buo. Sabog kasi yung audio kapag pag lumapit ako, diba, sabog na. Kaya gusto ko, sabi ko, pag nakaipon-ipon, bibili ako, tapos ibibigay ko sa ito, Kuya Rans, ito gamitin mo, bagay ito sa mo. Para hindi ka naka-headset. Alam mo mga Duterte vloggers, hindi yan mga katulad ng iba ng mga dugbot-dog. Mike, phone yata ibig sabihin ni Kuya Rans. Okay, yun nga. Ibibigay ko sa kanya to pag chat mo na lang ako sa Facebook ko, Kuya Rans. Para sa iyo kasi yung iba naman naka-complete naman na ng gamit eh. Ito kasi syempre, 'di ba? Binigyan tayo ni Banat Bay ng ganito. So pag nakapundar naman ako, ibibigay ko naman to para sa iba naman mga kapwa natin vlogger. Wala pa kasing budget di ako makabili. Ito kasi nasa 4,000, 5,000 din tong Mauno na to. Mauno. Kapag nakabili ako ng isa, kasi papalitan ko medyo apangit ng mic niya. Ito na lang yung sa'yo. At yung pero matagal. Mga basta, chat na lang kita. Okay, kay Guillermo Pit, may shoutout. Puro mag-shoutout na lang ba tayo? Kay Bingo, may shoutout Bingo. Watching from China kay Pinat J. Uy, may spy tayo dito. Gago! Mahal pala. Mahal to. Yung Mauno, mahal to. Mas mahal yung kay mas mahal yung kay Banat Bay. Diba? Kaya nga yung sinasabi ni Banat Bay na nasa 500k to 600k na yung setup niya lahat, pati yung monitor, yung sound effects, totoo yun. Mahal talaga. Ito yung Mauno yan, yung may pangalan siya. Yan, Mauno. Okay ba? Kapag ganyan.
Okay ba yung audio kapag nakaganyan yung mic ko? Pag nakaikot? Hindi, no? Parang ang pangit, no? Kay Storm, may ganun shoutout. Guys, parang nag-LBM ako, guys. Kaya medyo matamlay ako ngayon. Nakakain nata ako ng bubog, hindi ako natunawan. Gago! Oy, kay Miss Sunny, kay Erwin, may ganun shoutout. Sir, mayaman si Banat Bay. Ay, oo, mayaman yun. Kaya yung kalokohan yung sinasabi kay Banat Bay na binibigyan siya binabayaran siya ni Lisa. 5 million, puta na, sampal pa ni Banat Bay yun sa kanila. 5 million, babayaran mo si Banat Bay, 5 million lang. hindi naman po sa pagmamayabang, no? Pero putik na yan. Kaya tama yung sinabi ni Banat Bay, kung mga nasa 50 million or 100 million, okay pa. Pero puta na, 5 million. Siguro yung iba yan tatanggapin. Kahit ako hindi ko tatanggapin yun. Kahit hirap din ako sa buhay ko, hindi ko tatanggapin yun. 5 million. Tapos para lang banatan si ay naku po. Ewan ko lang sa iba kasi iba nga praktikalan na lang daw, diba? Kagaya nung nabisto natin na vlogger na di umano ay binabayaran sila at ni Tamba. Yun, kayang-kaya nila yung kayang-kaya nila yung tawag dito, tanggapin. Oo, tuwa na sila nun. Pero kami, labo talaga. Hindi sa totoo lang, malaking bagay yun. Napakalaking pera nun, 5 million. Pero putik na yan, isipin nyo babayaran kayo para sa prinsipyo nyo, para sa pagtatanggol. Gusto niyo, kung sino man yung gusto niyo ipagtanggol, diba? Babayaran ka ng ganun, tapos yung pera na yun yung gagamitin mo, pangkain sa pamilya mo, parang hindi ko kaya lunukin eh. Hindi sa totoo lang, mas okay pa yung kusang binigay eh. Katulad nito, yung laptop, kusang binigay sa akin to ni Banat Bay, kaya tinanggap ko to. Pero hindi ako nanghingi sa kanya, di ba? Ngayon, binigyan pa akong passport. Sa August, lisensya. Diba? Tapos may monitor dito from Boss Randall and Madam at si Ate Weng. Tapos may aircon ako dito from Sir Kuya Arnold and Safety and Security Vlog, diba? At least yan pinagyayabang ko. Pinagyayabang ko na binigyan ako kasi hindi naman ako mayaman eh. Kaya na 5 million, no? Alam niyo, malaking pera yung 5 million na yun, pero ay, naku po. Mauubos din yun eh. 5 million. Di, ito na. Sa totoo lang kasi ako, nagpapagawa ko ng bahay. Nagpapagawa ko ng bahay, na-stop nga kasi hindi kaya ng budget. Pero yung umabot na ng 500K ang ginastos ko, lahat. Diba? Hindi pa kasama yung lupa dun. Tignan nyo, saglit lang, hindi pa nga napoploringan yung or di pa na naislaban, wala pang bubong. 500K na agad ang ginastos. Kaya yung 5 million na yan, puta na pag pinagawa mo ng third floor yan, ubus yan. Gago! Hindi totoo yun yung 5 million, ubus yan, saglit na lang pera ngayon. Sa mahal ng bilihin dito sa Pilipinas, naku po. Tapos malalaman ng iba na binayaran ka. Tapos, diba, ang pangit ng tingin. Nakakaano yun? Kasi itong YouTube, parte na ng buhay mo to eh. Diba? Pag napanood ng mga anak mo, pag napanood ng mga kamag-anak mo yun, si Jay pala binayaran, kaya pala yumaman. Pangit pakinggan, diba? Paano halimbawa, tinutulungan mo may mga tinutulungan ka ng mga kamag-anak mo, yung tinutulong mo pala ay galing pala sa walang kakwenta-kwenta, pangit pa rin. Hindi tawag dito, hindi naman ako masyadong, grabe naman itong mga to, 5 million, di mo tatanggapin. Alam nyo kasi, kung talagang may sapat kayo na utak, kasi kanya-kanya tayo, yung iba siguro tatanggapin yun, pero usapan Banateros kay si Banat Bay, tatanggapin ni Banat Bay yun. Sampal pa sa ni Banat Bay. Baka doblehin pa ni Banat Bay yung doblehin pa ni Banat Bay yung 5 milyon eh. Binigyan mo siyang
binigyan mo siya ng 5 milyon, no? Balik niya sa'yo 10 million, no? Di ba? Bubong lugaw. Hindi naman sa pagmamayabang, no? Pero, puta na, napakababaw kasi nun. O, bigyan niyo ako 1 billion, tanggapin ko yan. Hindi na ako magbablog din. Puta na, may pera na ako, ba't ako magbablog? Ba't ako magpuputak na ipagtanggol ko kayo? Nasa akin na yung pera. Hindi na ako magbablog, hindi na ako magla-live. Di ba? O, bibigyan ako 1 billion para lang puriin yung kung sino man yung gustong puriin, no? Bibigyan ako 1 billion, no? Kaya mga 50 million, no? Malaking bagay rin, 50 million, no? O ba't pa ako magla-live? Ba't pa ako magbablog? Hindi matulog na lang ako. O nasa akin naman na yung pera. Di ba? Napaka-basic. Tanginang yan. Kaya huwag kayo magpapaniwala doon sa mga issue na yun. Oo. Tayo na, tingnan niya. Ito na lang eh. Hindi ko naman sa inaano si Banat Bay, no? Pero isipin niyo to maigi. Biruin niyo, galing Hong Kong si Banat Bay. Pag uwi, rekta sa show nila ng Mocha Girls. Kung yung tao na yun, kung yung tao na yan si Banat Bay, bayaran yan. Puta na, biruin mo galing kang Hong Kong, may jet lag pa yun. Oh, pagod yun sa biyahe, tas rekta sa show. Tapos nag-live pa. Kung binabayaran niya si Banat Bay ng milyon-milyon ni Ma'am si Tars, di umano, puta na hindi niya nagagawin yun. Isipin niyo maigi yun, ha? Galing sa Hong Kong yung tao. Pag uwi ng Pinas, rekta sa show, uyatan yun hanggang madaling araw yun ng show ng Mocha Girls. Oh, nung galing sa Hong Kong, pumuntang sa Pinas, nabubulol ako yung dila ko kasi ang sakit. Mag-show, tapos magla-live pa ako. Kung talagang may pera yun na yung binabayaran si Banat Bay ng 5 milyon, hindi na nagganon yun. Tingnan nyo yung sipag ng tao. Diba? Doon, minsan tayo, mag-observe din tayo. Kasi, siyempre, sasabihin, Jay, paano mo na patunayan na hindi bayaran si Banat Bay? Tayo na, kung binabayaran yun, hindi na magpapakapagod yun. Hindi na para pumunta ng doon yung Mocha Girls, hindi na para pumunta siya doon. O maghanap na lang siya ng pwedeng mag-manager sa maghanap na lang siya ng pwedeng mag-guide sa Mocha Girls. So yan, babayaran naman kita kasi mapera ako. Pero tingnan nyo, hindi niya ginawa. Kasi nga, hindi niya ginagawa kasi wala naman talagang ganun. Kalokohan na lang yun, Ma'am Connie, mega shoutout. Kalokohan na lang yun. Alam nyo kasi, paulit-ulit namin sinasabi ng mga banateros, ng mga kuya ko. Kuya ko, ako bunso sa lahat eh. Mukha lang akong mas matanda sa kanila. Maagang napasma yung mukha ko eh, sorry. Yung mga banateros, yung mga basher, yung mga paninira sa amin, na sa amin yun eh, parang wala na rin eh. Kasi na yung sa akin, yung scammer, dati pa yan. Simula nung nag-start ako ng pagbablog at nung may mga nanonood na sa akin, na kahit hindi naman ako kasing sikat ng iba, kung hindi ko sinasabing sikat ako, no? Talagang matagal na yung issue na yung scam na yan. Diba? So sa akin, parang wala na lang yan. Tapos may mga rape pa daw. Diba? Oo. Kaya sa amin ng mga banateros, hindi na namin hindi na kami naapektuhan. Kasi nga sanay na kami. Tsaka yung mga tanso kasi, alam nyo, hindi kaya ng nila eh. Hindi kaya ng utak nila yung about dito sa politics. Hindi ko naman sinasabi na sobrang talino ko, no? Hindi nila kaya yung issue, hindi nila may paliwanag na maayos, hindi nila may analyze ng maayos yung issue about sa politics, katulad ni Mike Abe, di ba? Kung ano lang pinagsasabi. Yun, ganun. Ang gagawa na lang ng issue, ibabato kay Banat Bay. Siyempre, si Banat Bay ang pinakasikat na politics sa vlogger dito sa Pilipinas. Yan ang kauna-unahan naman talaga eh. Kaya yung nakaraan na sinabi ko, yung mga subscriber nung iba dyan na against to Banat Bay, kay Banat Bay din galing naman yung mga supporters na yan. Oo. Ano daw? Wait lang, Kaya nga eh,
Hindi. Yun na lang yung gagawin nila. Babanatan kami, babanatan yung mga vlogger, bibigyan ng issue. O, tingnan mo, wala naman sila na, wala naman patunay, walang may labas na ebidensya. O, sa akin, may nilabas ID ko. Ano, sira ulo talaga. Kahit naman sino sabi ko, puta na ID lang. O, nagkakagaya. Pinost ko yung ID ko na yun sa community ko tsaka sa messenger, sabi ko. Yun naman yung kaya lang nila na gawin nung maggaganon, tawag dito, sisiraan ng banatero, si Banatbay, bibigyan ng ito mo, meron nilabas yung may nabuntis, iniwan daw, tapos ining-scam ng 3 million, puta na, tignan yung katangahan na yun ang sinabi nila dati, si Banatbay nang scam ng 3 million. Tapos ngayon naman, binigyan daw si Banatbay ng 5 million. So, ang tanong dun, bakit po mangi-scam si Banatbay ng 5 million, ng 3 million kung may 5 million naman siya, di ba? Puta na, common sense lang yun Tsaka ito, may mga napapansin ako sa mga comment. Minsan, kung naka-live si Boss Dada, may nagko-comment doon na, parang pinag-aaway-aaway kami. Oo, may sabi doon, ay Boss Dada, sabi ni Jay, ito ganyan. Sabi ko, ha? Ang siraulo itong mga to. Hindi nyo na kaya? Gusto nyo yung buwagin yung Gusto nyo yung buwagin yung banateros? Siguro, ako, pwedeng, kasi totoo ang pinakauna naman talaga dyan, si Banatbay, Cocholi, yan ang mga lihitimong banateros. Ako, lang ako dyan, ex-boot lang ako dyan. Ex-boot lang ako sa banateros. Ang mga original, yan talagang sila, sila Cocholi, Banatbay, tsaka si Boss Dada. Kami ex-boot lang kami, parang member na lang kami, sila yung pinaka-head, Ampun lang ako. Buisit ko si Benjo, buisit ka, Benjo. Hindi, marami talagang fake news, kaya ayahin nyo na yung mga ganon huwag nyo paniwalaan. Mas, ang gawin nyo, pag may nababasa at napapanood kayo na ganon, pagdugtong-dugtungin nyo na lang. Kasi kung talagang si Banatbay ay bayaran, puta na, hindi na magsisipag yun. Ha? Hindi na mo galing Hong Kong, rekta sa show, walang tulog. Diba? Putay na, kung ako may pera akong 5 million na binibigay ako per month, 5 million, hindi na ako magbablog. Hindi na ako hindi ko na pag-aaksayan magpuyat. Tulog na lang ako, magpagawa na lang ako kung ano ipapagawa ko, gastusin ko lang ng gastusin niyang 5 million na yan kasi may monthly naman yan. Ganun lang kasimple. Kaya natatawa ko minsan, Banatbay, scammer. Akala ko ba, bayaran si Banatbay, tapos mangi-scam pa. Buburnin, hindi tugma yung mga fake news nila, Pag magpe-fake news kayo, itugma nyo naman. Kasi sinabi nung isa, ng scam daw. Sinabi nung isa, yung iba naman, sinabi na, na tawag rito, na binabayaran daw ng 5 million, anak ng teke. Wala talaga. Tulad ko, malamang sa malamang, pag napanood ng mga tanso to, sasabihin sa akin, binayaran ako ni Banatbay. Bakit? Galing ba sa inyo yun? Kung sakaling binayaran ako, ito nga, may laptop nga ako ngayon Apple pa yan MacBook Air. Tapos may monitor ako, with aircon na rin ako ngayon. Ano naman pakialam nyo, hindi nyo naman pera yun. Halimbawa, kato nyo, passport, ginagastosan ka ni Banatbay kasi bata kayo, anong pakialam nyo? Pera nyo ba yun? Tsaka maganda nun, hindi ako nangingi. Talagang kusang loob ni Banatbay yung tulong niya sa akin. Kaya kung ano man yung pagtatanggol na gagawin ko sa kanya, deserve niya yun. Deserve ni Banatbay yun dahil sa kabutihan niya sa akin. At hindi rin dahil dun kaya ako siya pinagtatanggol. Sinasabi ko lang yung totoo. Kung binabayaran ng 5 million si Banatbay per month, anak ng teteng, hindi na nagtatrabaho yan, Buruin nyo magla-live pa yan, magla-live.
Oo, na galing sa show ng Mocha Girls, magla-live. Kagabi nga, wala ako kasi sama ng pakiramdam ko talaga eh. Oo. Tangin na, minsan na sa inyo yung fake news nyo pag ano, minsan ganda-gandaan nyo yung kwento. Yung tipong maniniwala talaga kami. Kasi walang maniniwala sa inyo. May pa-post-post pa yung mga alagad ni ano ni Maharlika. Di umano alag ang mga supporters ni Maharlika. May kesyo galit daw kay Maharlika pero siya daw binabayaran 5 million. Kita naman kasi ibahin nyo kasi kami. Hindi naman kami katulad ng ibang vlogger na puro kapag may problema pag may problema sa West Philippines isisisi kay Lisa Marcos. Pag may problema sa NAIA isisisi kay Lisa Marcos. Pag may problema sa Pogo kay Lisa Marcos. Hoy DJ, kumusta ka na? Aba, nabuhay tong si DJ, oh. Oo, nabuhay ka. Tagal mo hindi nag-live, boy. Mag-live ka na ba? Puro ka payaman. Puro ka payaman. Oo. Mabuhay mga DDSD na di bayarin. Tulad yung isa, pinapadala na ako niya ni DJ. Oo. Pero, hindi ko hiningi sa kanya yun. Kusa siya. Ibig sabihin, binayaran din ako ni DJ. Oo. Ay, nag-upload ka ba? Hindi ko napanood. Mamaya check ko. 5 million lang isang event lang yun ng MG. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo yung, halimbawa, yung mga ibang bansa na yan, kapag inano dyan yung Mocha Girls, yung pena, akala nyo magkano babayad niyan? Hindi 100k lang yan, uy. Baka isampal pa sa inyo ni Banat ba yung 5 million? Isa kasi gawin nyo makatotohanan na yung fake news nyo para maniwala kami. Halimbawa, Banat Bay, binigyan ng 50 million. O ngayon, tatakbo naman sa isip mo, putay na, kung may 50 million na si Banat Bay na binayad nga sa kanya, putay na, hindi na nagtatrabaho yung tao. O, tingnan nyo si TP. Oy, Ma'am AJ, shoutout sa'yo ha. O, shoutout, ano to, Hashimoto family from Japan, silent viewers only, ba? O, shoutout sa Hashimoto family from Japan. O, shoutout po sa inyo dyan, madam. O, sino man kayong pinashoutout ni AJ, ganda ni Ma'am AJ, o. Oy, DJ, maraming salamat sa blessing ha. Thank you ha. Yan, pangkabi. Mag-ano ka na ha, mag-upload ka na. May ganang shoutout to, Gibara, congrats, ang layo na ng narating mo. Wala, nandito pa rin ako sa Taguig eh. Okay. Joke lang. Tarantado ka din, piloso po kang hayop ka. Umayos ka, tita ko yan. Ay, tita mo pa yan. Ay, mama, tita. Ay, tita tuloy yan. Ay, tita. Size 12 lang po. Gago! Size 12. Naalala, hindi kasi dati, alam nyo, nung mga nagla-live ako, hindi pa ako politics vlogger. May yung sinasabi ko, kada may OFW, sasabihin ko, ay, size 12 lang po. Okay, tara, pag-usapan na natin to. Ulitin ko, no? Huwag nyo nang, kapag may mga ganyang issue, yaan nyo na yan, sabi, puta, tawanan nyo. 5 million ang putay. Kahit nga 50 million baka wala nga maibigay. Yung ibang vlogger nga, yun talaga, doon kayo magtataka. Ito doon kayo magtataka. Pag ang isang vlogger na balitaan na binabayaran, tapos biglang nawala sa social media, dalawa lang kakahantungan yan. Kung hindi talagang totoong binayaran siya o pinatay na siya. Gago! Yun lang yun. Dalawa lang yan. Tanginang yan. May binayaran doon si Banat Bay. Di sana hindi na nagtatrabaho yung tao. Bobo. Congrats, Jay. Malayo na narating mo. May passport ka na. Wow, tao ka na talaga. This time, isang mayamang Pinoy ka na talaga. This time, ano? Mayamang Pinoy, puta na. Hirap nga pagbayad ng kuryente.
Katulad ko, kung scammer ako, baka ito para sa akin kung scammer ako, puta na, hindi na ako magla-live, mag-i-scam na lang ako. Diba? Hindi na ako magla-live, ba't ako magla-live? Di mangi-scam na lang ako ng mangi-scam, sarap pa. O, iskamin ko si Banat Bay. Hindi, tsaka ito totoo yung sinabi na na kung may hihingihan man kami, kay Banat Bay na lang. Diba? Kung ako kasi dami ko na nahingi dun eh. O, kapag mangi-scam ka, huwag ka na abusado. Si Banat Bay na nga lang na-scam ko, abusuhin ko pa ba, diba? At saka yung mga comment dyan na may sinabi daw ako kay Boss Dada, nababasa ko yun eh. Nung nakaraan nakalive si Boss Dada, sabi uy, Boss Dada, binanatan kayo ni Jay. Sabi ko, gago to. Hindi na lang ako nagko-comment kasi baka Gcash na lang. Ay, sige. Alam mo naman na Gcash to. Yan, si Ma'am May J, nai-scam ko din yan minsan. Yung video card ko may problem, di makapakulay. Huwag ka na, hayaan mo na yun. Ipunin mo na lang yan, i-Gcash mo na lang yan, Ma'am AJ ha. Huwag mo nang i-video pakulay. May bawas pa yung pakulay. Sa Gcash rekta, walang bawas. Ha, Ma'am AJ ha. Tatawa si DJ Kyle. Gano'n naman talaga eh. Wala nang magagawa yung iba. Tsaka ito hindi nyo kayang utuin si Boss Dada, si Raulo. Yung tayo na ang talino ng taong yun. Alam nyo ba, hindi naman sa pag-sisip-sip sa Barateros si Coach Ole, si Boss Dada, si Banat Bay, kahit nga si Master Judea talagang hindi ko masyadong inaano yan kasi putik na yan, mga professional yung mga tao na yan. Yung Boss Dada, may pinag-aralan yun. Si Coach Ole, ganun din. Lalo na si Banat Bay. Si Master Judea, ganun. Ako nga lang yung patapon sa Banateros eh. Hindi, totoo naman yun eh. Ako lang yung patapon sa amin, lahat. Ako lang yung patapon. Pero hindi nyo ako mauuto. Hindi nyo ako madadala dyan sa mga 15-13 na sahuran. Ako, kasaya ko na lang yun. Mag-alaga na lang ako ng mas maraming baboy. Kikitain ko din naman yun. Katulad nito, sa susunod na sahod, mamimili ako ng biik na puti na. Ayoko na nung una kasi nalugi ako. Lugi ako dun sa baboy, hindi lumalaki, hayop. Hindi lumalaki. Kain lang ng kain, yung gastos ko lang yung lumalaki, pero yung mga baboy hindi lumalaki, kaya kailangan kong i-upgrade yung yung mismong sa Maynila ako bibili ng biik. Ano daw? Yung baga sa Madyong Flores ka. Ano daw? Matayam TV, shoutout. Sana binigyan nila ako kahit sa Gcash. Ang bibigyan kanila, bakit naman? Matayam TV, ba't kanila bibigyan? Sa akin na lang. Walang yaka, agawan mo pa ako ng Gcash. Ilan na nga lang nagpapadala sa akin sa Gcash, kukunin mo pa. Kihati ka pa sa akin. Ano naman totong to? Yun na nga lang inaasahan ko yung Gcash ni Ma'am AJ tapos babawasan mo pa. Nayip ka. Sayang hindi ko alam last Sunday dito pala si Banat Bay kasama. Kasama niya si Sergio. Magkakasama sila diyan. Na-meet ko sila dito sa Macau J, si Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, MJ at ka Eric Pogi, silang lahat J. Mas gwapo ako diyan. Pag nakita mo ko ng personal, mga puwet ko lang yung mga sila Boss Dada. Mga ko lang yan, mga likod ko lang yan. Kaya minsan kapag magkakasama kami nila Boss Dada, Coach Oli, hindi ako dumidikit sa kanila eh. Kasi pag dumidikit ako sa kanila, nahahawa sila ng kagwapuhan ko. Gago! Tsaka may parang nahihiya din ako kasi baka mapahiya. Sila Banat Bay, Boss Dada, si Coach Oli. Nahihiya ako na dumikit sa kanila kasi pumapangit sila pag dinidikitan ko sila eh. Gago! Kaya hindi ako nagdidikit-dikit diyan kala Boss Dada. Kaya lagi akong nasa malayo. Parang lookout na lang nila ako. Pag may mga nagkamali kumilos,
pag may mga maling kilos, ako yung parang bodyguard ba. Kasi sabi ko, pag lumalapit ako sa pumapangit sila eh. Gago! Kaya yun, hindi na ako masyadong naglalapit sa kanila. Ano daw nasabi dito? Sasama ka na ba sa kanila sa Japan? Since meron ka ng passport sa wakas. Opo, sasama na ako. Basta libre ni Banat Bay. Pero kung sa akin ng pamasahe, bahala sila na lang mag-Hong Kong. Hindi totoo, practical lang tayo, no? Ang mahal-mahal kasi ng pamasahe dun, no? Kaya nga ako nagla-live para may revenue, para kumita din. At syempre kasama na yung pagtatanggol sa mga Duterte. Isa na yun, no? Tawag dito, at magbalita. Ngayon, kung pupunta sila ng Japan, tapos pera ko, parang anong tawag doon? Kanya-kanya, parang ikaw yung ako magbabayad ng ticket, huwag na lang. Gusto ko man silang kasama. Kay love kita, mega love shoutout. Here in Germany, shoutout po, Ma'am Virginia. Di pang ticket ko, bili kong pagkain ng baboy ko yun. Hindi kumita pa ako, di ba? Ganun lang. Mindset ba? Mindset. Kaya hindi ko na kailangan mang-scam, hayop na yan. Gago! Visa pa, Jay. Kailan paghahandaan? Wala pa naman eh. Magkakabisa nga ako. Di ko naman alam kung saan ako pupunta. I'm sure sagot ka ni Banat Bay. Hindi ako nag-aasam kasi ayoko din. Nakakahiya na rin kay Banat Bay. Dami niya nang naitulong sa akin. Kamag-anak ka pala ni Cory J. Kamag-anak ako ni Cory. Bakit ako naging kamag-anak ni Cory? May passport ka na. Punta ka na dito sa Japan. Pay pamasahe. Punta ako dyan bukas. Mura na lang pamasahe. Sa AirAsia meron promo para ka lang makapunta ng Cebu. Ewan ko. Mura na ba yung 7,000? 5,000? Naku, napakalaking pera sa akin nun. Kaya ka nililibre ni Banat Bay sa ticket, Sir J. Next time, sama ka puntang Hong Kong. Bakit pag pumunta ba ako dyan? Bibigyan niyo ba ang chocolate? Pag uwi ko? Tama, practical lang talaga. Ako kasi nakabase ako lagi sa yung hindi ako yung luho. Hindi ako yung luho. Pag may pera, luho dito, luho dyan. Sinuno ko yung sa pamilya ko. Yung ko ng ganyan. Sabi ko, magkano lang naman pera ko, tapos pupunta pa ako. Mukhang nabudol, Jay, ni Banat Bay. 10K sa'yo. Kinuha ng passport. Samantalang si Coach Oli Banat Bay, Boss Dada, enjoy na enjoy sa 5 million sa Hong Kong. Ha? Ako nabudol ni Banat Bay, 10K daw sa'yo. Tarantado makasama naman sana ako dun kung wala lang akong passport. Enjoy na enjoy daw sa 5 million. Naman, inggit ka. Kung binigyan man sila ng 5 million, inggit ka. Ang pinakamasaklap pa dun, kung sakali man talaga na binigyan ng Banateros ng 5 million, at least hindi yung galing sa kaban ng bayan. Hindi katulad nung mga tansu vlogger, putay na binabayad sa kanila, pera natin. Kasi kuripot ka pala. Hindi ako kuripot, hindi ako nagkukuripot at hindi ako madamot. Sadyang hindi talaga ako pupunta na ibang bansa tapos pera ko. Huwag na, sana gastos nun. Diba? Paano pupunta ka doon? Parang Pilipinas lang din naman yun. Iba lang yung klima doon. Iba lang yung mga tao. Buti sana pagpunta ko doon ng Hong Kong, pag uwi ko, mayaman na ako. Pwede, diba? Ayun, okay yun. Pero yung pupunta ka ng Hong Kong, pag uwi mo, taghirap ka ulit, diba? Kasi ubos na yung pera mo sa ubos na yung pera mo sa pamasahe. Tapos sa gala-gala doon, pagkain. Okay, Ma'am Ate Karen, may plato shoutout, diba? Anak ng teteng naman. Tama, JB, practical, mabait naman si Banat Bay, sasama ka nun. Siya, kaya sa'yo naman. Alam mo naman na baby ako nun eh. Sawa na siya sa mukha ni Boss Dada. Gago! Boss Dada, ingat sa trip ha. Pero kung na ba sila? Alam mo, wala akong update sa kanila, no?
Hindi ko alam, nakauwi na ba sila, guys? Hindi ko natatanong eh. Busy ako, hindi ako nakakapag-check ng conversation. Sabi niya, if may mag-sponsor sa'yo, okay yun. Ano daw? If may nag-sponsor kay Jay, okay yun. Okay yun. Pero, syempre, puta na, baka mamaya, pag uwi mo ng Pilipinas, hindi mo lang yan ma-shoutout, sinumbatan ka na. Huwag na rin kung ganun. I-sponsoran mo nga ako, tapos susumbat mo din. Sa'yo na yung pera mo. Gago! Diba? Naglag si Banat Bay, nagbiro siya, 5M binigay niya daw, si Boss Dada 1M. Uy, Banat Bay, pengi naman. 500k lang, pabubungan ko na yung bahay ko. Gago! Para hindi na ako mangupahan. Di nga, meron. Uy, Banat Bay, pengi akong kahit 500k lang sa akin. O kaya yung ADB na 400cc. Gago! Kano lang yun, 800k lang yun, Banat Bay. Maning-mani sa iyo. Halimbawa, 1M kay Boss Dada, 1M kay Cocholi, so may 3M ka pa. O sa akin kahit na ADB na 400cc lang. Para nakakasama na ako sa rides nyo. Gago! Oo. Diba guys? So, kapag naka-live si Banat Bay, sabihin niya yan, paalala. Sabi ni Banat ni Jay, Banat Bay, sabi ni Jay, bigyan mo din daw siya ng kahit pang ADB lang. Okay, kay Art, shoutout sa iyo. Wala, hindi na tayo nakapag kwento-kwentuhan na lang tayo dito, no? Si Coach at MJ naiwan doon. Ngayon, ata uwi sila. Siguro. Singilin mo daw si Boss Dada Jay pag dumating dyan. Sinong sabi? Bakit nandun mo yung pera ko? Banat Bay, binigay mo ba kay Boss Dada? Tingin naman. May 5 million ka pala, Banat Bay, Di, kung bibigyan ako ni Banat Bay ng pangbiling ADB 400cc, may 2.5 pa siya. Hindi pa rin siya lugi, di ba? Pag may extra si Jay, why not? Kaso need ni Jay ang pera. Hindi ko talaga ayoko nung mas okay na yung manahimik na lang ako sa bahay, mag-live na lang ako dito. Pupunta doon Hong Kong, wala ka naman palang pera, pupunta ka pa. Ipipilit mo, tapos ang masaklap doon, hihingi ka sa OFW. Hihingi ka ng pang Hong Kong mo, pang hotel, or kung saan ka man pupunta, nakakahiya yun. Kung wala kang pera, maghimunong ka sa balay mo, yung dipunggol ka. Diba? Inis na naman ako inaalala na naman ako kasi punta na uututan mo ng pera mga OFW. Kala nyo ba napakagagaang, napaka ganda ng buhay nila sa ibang bansa? Punta na, yung iba nga dyan, nagkukuskus ng inidoro, tas lulukuhin mo pa. Hindi naman po sa pang-down sa trabaho, marangal na trabaho yun, pero isipin nyo maigi. Hindi porket nasa ibang bansa, mayayamanin na. Una, malayo sila sa mga kamag-anak nila, malayo sa mga anak, kaya nga nila pinili na nandun. Tapos malalaman mo, inututan mo yung OFW. Sino hindi magagalit? Tignan na tayo, galit tayo sa mga korap sa gobyerno, tapos tayo rin yung mangungurap ng kapwa mo, kababayan mo, kukurakutin mo. Mas masama. Kaya kung wala kang pera, manahimik ka sa bahay mo. Manahimik ka dyan, gusto mo mag-live ka, mag-video, mag-inom ka, ganun. Si Banat Bay, hati-hati daw kayo sa 1M. Yun Saan niya sinabi yan? Ba't hindi siya nag-chat sa akin? Ba okay yan 1M, hati-hati. Sa 1M, hati-hati kami nila Boss Dada, Cocholi. Ba pwede na yun, hindi na masama yun. May pang na ako. May pang Shopee. Shopping pala. Makabili na ako nung katulad nung kay Coach Oli na yung sinusot ni Coach Oli na sa live ng Banateros para pag naimbitahan ulit ako ng Banateros nila Banat Bay sa SMNI, may ganun na ako yung ano ba tawag ng coach?
Quote ba yun? Quote? Para hindi na ako nakatiklop na gano'n kasi tinatabunan ko yung tattoo ko, nahihiya ako eh. No? Totoo ba yan? Mamaya nga, mamaya nga yan, i-chat ko si Banat. May totoo ba yan? Punta na kay Boss Dada. Binigay na ba kay Boss Dada? Binigay na ba, guys? Grabe si Boss Dada, kaya pala hindi nagpaparamdam ha. May pera pala ako sa iyo ha. Boss Dada! Kaya pala hindi ka nagpaparamdam sa akin ha. Hindi mo man lang ako makamusta. Nakakatampo na kayo ha. May pera pala ako dyan. Ano, sinisipon ka ba, Handsome Man? Boses mo nag-bouncing. Kaya nga eh. Sinisipon nga ako eh. Hindi ko nga alam eh. Wala, sakit ng mga gwapo to, Ate Karen eh. Normal na sa amin to. Parang kasama na sa buhay namin tong sipon ubo. Yan talaga ang gwapo eh. Ganun talaga. Kay Magray, shoutout po. Ayan. Ano to? Kayo kaya mag-kiss-kiss ng inidoro. Masarap ang hirap kaya. Kaya nga eh. Kaso yung ibang OFW nagagalit sa akin. Kasi sinisita ko daw yung mga kasi pera naman daw nila. Di magpauto kayo. Tayo na, ang lakas nyo. Ang pinakamasakit pa doon ang lakas nyo magbigay ng pera sa mga vlogger pero sa mga kamag-anak nyo, kuripot kayo. Gago! Real talk lang tayo yan ang masaklap dyan eh. Tayo na, ang lakas mo magbigay ng ng pera sa mga vlogger. Tapos sa kamag-anak mo, hirap na hirap ka magbigay. Gago! Wala mo kaming pakialam dyan kung magbibigay kayo sa mga vlogger. Pero, tangina, mas mayaman pa sa inyo yun eh. Kung naniniwala ka na binayaran si Banat Bay ng 5M, may share ka sa 1M kay Boss Dada. Pero kung naniniwala ka sa prinsipyo mo ng Banateros, wala kang maasahang share. Hindi na, bahala na sila sa buhay nila sa bigay nila 1M ko. Mami panipot na, bigay nila pera ko, bahala na sila sa prinsipyo nila. biglang nagbago eh, no? Gago. Biglang nagbago eh, no? Kanina Jay, pinagtatanggol mo si Banat Bay, tapos ngayon gusto mo nang kunin. Jay, ano ba tatamang GF mo yan? Ha? Jay, ano ba? Yung tattoo. Eto. Yan, si Harley Quinn yan. Idol ko si Harley Quinn no? Harley Quinn. Malabo nga lang kasi hindi yan natapos kasi masakit. Yan, si Harley Quinn. Eto naman, etong babae na to, yan, si Eva. Hindi, nung panahon kasi guys, kaya nagsabog-sabog yan. Dati, papayos ko pa ngayon, kaya ang pangit tignan eh. Ano yan, yung maliliit lang. Sabi ko, maliliit lang ipapatato ko. Ayun, nagkarambola na. Si Khalifa. Hindi si Mia Khalifa, hindi yung Bold Star Gago! Yung singer. Idol ko kasi yun, yung singer na yun. Si Khalifa, nakalimutan ko yung pangalan. Hindi yung Bridge Khalifa. Totoo ba talaga binayaran si Banat Bay ni Butod Lisa? Nako naman, nabasa ko lang yan. Paulit-ulit na tayo. In-explain ko na sa inyo kanina. Hingi nga ako mamaya eh.